Okay, so good morning. For today, we are going to discuss about Venn diagram. Okay, when we say Venn diagram, it is a diagram that uses circles to represent set. Usually, when we have Venn diagram, meron tayo ditong overlapping circles. Okay, and the overlapping circles represent the relation between the set which is indicated by the arrangement of circles. Say for example, we have two sets, two kinds of set. We have the set A and set B. Then we are going to represent the relation between that set. We use Venn diagram or two overlapping circles since we have two sets. Okay, so this is an example of sets. We have here the set A and we have here the set B. Ay yung gitna nila, yan yung intersection natin ng sets. Okay, so the Venn diagram is a way of representing sets visually and is named after its inventor, British mathematician John Venn. So, bakit siya tinawag na Venn diagram? Because ang naka-imbento ng ating Venn diagram is si John Venn. Okay, so let's have an example. Use Venn diagram to represent the following set. So we have the set U or the universal set. We have the elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And we have set A 2, 4, 6, 8, 10. And also we have the set B 5, 6, 7, 8, 9. So paano natin yan i-represent using the Venn diagram? First, take a look. Pag gagawa tayo ng Venn diagram para ma-represent natin yung relationship ni set A at ni set B, ilang set meron tayo? We have 2. Hindi kasama itong universal set natin. So, we have set A and set B. So, gagawa tayo ng 2 overlapping circles. We have here the set A and we have here the set B. And first thing first, ang una nating ilalagay itong intersection nilang dalawa. When we say intersection, the elements na mayroon common kay set A and set B. So, balikan natin itong ating example. We have set A at set B. Ano yung elements na common kay set A and kay set B? So, meron tayo dito 6 and 8. Ilalagay natin yan sa center. We have 6 and 8. Ayun lamang. And for set A naman, ilalagay natin yung natirang elements kay set A na alis na itong 6 and 8. So, balikan ulit natin. We have 6, 8 for set A. Common sa kanila is 6 and 8. So, ang natira natin is 2, 4, and 10. Ayan. 2, 4, and 10. And for set B naman, balikan natin yung example natin. Ang natira, adsin natin si 6 and 8. Ang natira is 5, 7, 9. Ayan. 5, 7, 9. And sa ating example, we have the universal set. Ano yung universal set natin? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, sa isang Venn diagram, sa isang illustration, since we have the given, the universal set, 1 to 10, kailangan makikita yan dun sa Venn diagram natin. Tingnan natin. Dapat 1 to 10 yan. So, meron na tayo dito 2, 4, 10, 6, 8, 5, 9, 7. As you can observe, may missing element. So, ano yun? We have 1, ito siya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung mapapansin nyo, wala dito kay set A and kay set B si 1 and 3. So, pag maglalagay tayo ng mga missing elements, dito natin ilalagay sa labas ng circle since hindi siya kasama kay set A and kay set B. Pero, part pa rin siya ng ating universal set. Next, let's have another example. So, use Venn diagram to represent the following sets. We have here the set A, the elements 2, 5, 6, 8, 9. We have the set B, 1, 3, 5, 7, 9. And we have the set C,
4, 7, 8, 9, 10. Again, kung mapapansin nyo, ilang set meron tayo? We have 3 sets. Set A, set B, and set C. Kaya gagawa tayo ng 3 overlapping circles. Ayan siya, 3 over. We have set A, set B, and set C. Pwede itong magkabaliktad. Pwede dito si A, pwede dito si B, pero dito si C. Pero titingnan natin yung sa elements natin. In this example, dito si A, dito si B, and dito si C. Okay, so first, intersection ulit ang hahanapin natin. Since we have 3 elements, intersection ni set A, ni set B, at ni set C ang lalagay natin. Pag sinabi nating intersection, common sa tatlo. Ano yung number na common sa tatlo? So, 2, hindi. 5, 6, hindi. 8. Okay, so we have 9. Mayroong 9 si set A, mayroong 9 set B, and mayroong 9 si set C. So, saan natin siya ilalagay? Dun sa pinaka-gitna. Ito siya, yung pinaka-intersection ng tatlong sets. We have the set 9. And for set A at set B naman, yung common dito natin ilalagay ang common ni set A at set B, common kay B and C, and common kay A and C. So, for A and B, hahanapin natin kung anong elements yung common or parehas kay A and B. Balikan natin yung example. We have set A and set B. Ano yung common sa kanilang dalawa? Mayroon ba silang 2, 5, 6, 7, 9? Ang common lang, kung mapapansin nyo, ang common lang sa dalawa is si 9. Pero hindi na natin ilalagay si 9 kasi si 9 ay nailagay na natin dun sa center kanina na common kay A, B, and C. So, wala tayong mailalagay na common kay set A and kay set B. Next one, for set B and set C naman tayo. Set B and set C. Kung mapapansin natin, ano yung common sa kanilang dalawa? Wala silang 1, walang 3, meron silang 7 parehas. Ilalagay pa ba natin si 9? Hindi na, kasi si 9 ay common doon sa tatlo. Ano lang yung common kay set B and set C? We have 7. Number 7. So, saan natin ilalagay yan? Sa gitna ni B and C. We have 7. Next naman, common kay set A and set C. Balikan ulit natin yung ating example. Ang hahanapin natin, common ni A at common ni C. Dito natin ilalagay sa gitna nilang dalawa. So, balikan natin si A and C. Ano yung common sa kanilang dalawa except kay 9? We have 2, hindi, 5, 6, hindi, 8. Ayun. Common sa kanilang dalawa is 8. So, dito natin siya ilalagay sa intersection ni A and ni C. And after natin makuha yung common kay AB, common kay BC, common kay AC, ilalagay na natin yung mga natirang elements kay A, natirang elements kay B, natirang elements kay C. Kay A, dapat, di ba nakuha na natin kay AC 9 and 8. Tingnan ulit natin. 9 and 8. Ito siya. Ang natira na lang kay 9 and kay set A, disregard na si 8 and 9, we have 2, 5, and 6. Ito siya. And also, for set B naman, ang kay set B, dapat ay wala na si set. Kay set B, wala na yung elements na 9 and 7. Tingnan natin. Ang natitira na kay set B is 1 and 3. So, ito siya. Elements na natira kay B is 1 and 3. And for set C naman, wala na kay set C, dapat si 7, 8, 9. Ano na lang natitira kay set C? Alisin natin si 7, 8, 9. Ang natira na lang is 4 and 10. So, ilalagay natin siya sa kanyang elements. We have 4 and 10. Okay. So, sa universal set natin, we have 1 to 10. Ano? Tingnan natin kung nandito na lahat yung ating elements na 1 to 10. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, lahat ay kasama kay set A, B, and C. Wala tayong ilalagay doon sa labas ni Venn diagram. Ano? Okay, next one.
Let's have another example for you to fully understand. Ano? The set of whole numbers from 1 to 20. So we have here the given universal set 1 to 20. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And we have for set E is 2, 4, 6, 7, 9, 10. And for set F, we have 3, 4, 5, 9, 10, 13, and 15. So we have ilang circles ang gagawin natin, overlapping circles. Okay, very good. We have two overlapping circles because we have two set, the set E and set F. So gawa tayo ng ating, gawa tayo ng two Venn diagram. And ano yung una nating titingnan? Di ba we have two Venn diagram? Ang titingnan natin yung gitna. Anong ilalagay natin sa gitna? The common elements na meron kay set E and F. Tingnan natin kung ano yung meron kay E at meron kay F. 2. Okay, so we have here 4, 4, 9, and 10. Saan natin yun ilalagay? Sa gitna ng ating sets. We have 4, 9, and 10. And since ayun lang yung intersection, kukunin na natin yung elements na natira kay E at kay F, disregard si 4, 9, and 10. So for E, alsin natin si 4, 9, and 10, ang natira sa kanya is 2, 6, and 7. Okay, we have 2, 6, and 7. And kay F naman, disregard din natin si 4, 9, 10. Ano yung natira ka sa kanya? 4, 9, 10. Alisin natin. 4, 9, 10. Ang natira sa kanya is 3, 5, 13, and 15. Ayan. 3, 5, 13, and 15. So, ayan yung Venn diagram na nagre-represent kay sa relationship ni E and F. But, kung mapapansin nyo, di ba ang universal set natin kanina is 1 to 20? Dapat si 1 hanggang 20 is makikita natin dun sa ating Venn diagram. Since ang elements lang ni E at ni F is ito 2, 4, 6, 7, 9, 10 and 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, may nawawala. Start kasi tayo sa 1. So, unang-una nawawala si 1. Saan natin ilalagay? Sa labas ng ating circles. Ang nawawala natin na elements, we have 1, 8, 11, 12, 14, 16, and 17, 18, 19, 20. Kung mapapansin nyo, dapat 1 to 20 nasa circles, pero wala. So, dito natin siya ilalagay sa labas ng ating Venn diagram. Okay lang na kahit saan nyo ilagay dito. Halimbawa, si 17 dito, si 20 dito. Basta nasa labas siya ng ating two overlapping circles. Okay, so if you have any questions, you can ask.